Kamusta kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman ho, Hepe. Ano ba tayo? Anong kasunduan gusto niyo? Sabihin mo sa mga pulis mo, bigyan kami ng sasakyan at walang susunod. Maaari ba pakawalan niyo sila? Ako na lang sama niyo. Talaga kasama ka. Lahat kayo isasama namin. Bakit? Ang akala mo ba, pakakawalan namin ng mga babae yan? Magagamit namin ng mga yan. Ang kitid naman ang utak mo eh. Ang hirap sa inyo, mga pulis probinsya. Isip patola! Yan ang akala mo. Pare, tuloy tayo sa bahay. Huli ka! Huli ka! Tingnan mo nga naman ang buhay natin, Mare. Kaninang paglabas natin sa simbahan, ang saya-saya natin. Yun pala, barilan ang pupuntahan ninyo. Paano kung may nangyari sa inyo? Imbis na masarap na pagkain, kapit galyeta sa magiging handa natin. Dulot-dulo, ano? Eh bakit naman yan ang iisipin mo, Mare? Lahat naman ng bagay, may kanya-kanyang panahon. Hindi natin maiwasan yan. Lalo ka na, Mare. Pulis ka. Pulis ang asawa mo. Hindi ba paminsan-minsan naiisip mong pwede may mangyari sa inyo? Hindi ba? Oo. Bakit hindi? Trabaho namin yan eh. Sanay na kami, Mare. Ewan ko. Hindi ako masasanay dyan. Marahil nga, walang makakaunawa sa damdamin ng isang pulis, kundi isa ring pulis. Hepe, mukha yata may masamang hangin umiip galing sa Maynila. May balitang lumalabo na raw ang kaso ni Judge Valderrama. Baka pagdating ng araw mabalitaan natin nasa laya na siya. Tsaka may ginawang salamangka na naman si Judge. Paano naman hindi magkakaganon? Hindi na naman sumipot ang mga testigo. Eh kung ganyan ang ganyan, madadrop na naman ang kaso laban sa kanya. Mukhang madidiskaril na naman ang takbo ng asunto, Hepe. Dito pa naman sa atin nagsimula ang lahat ng kalokohan niya. Mahirap talaga. Hindi ba may kasabihan tayo? Mas mabilis ang gulong ng pera. At mas malakas ang hagupit ng impluensya kaysa sa tibay ng ebidensya. Basta't gawin natin ang ating tungkulin. Kung gumagawa sila ng paraan, problema na nila yun. Mga pulis tayo. Hindi tayo dapat mangimasok. Pwera na lang kung gagawa sila ng kalokohan dito.
mo, Hepe, batas ko lang yung suspect. Nagbagong isip ng complainant. Eh, wala naman akong magawa. Di, pinakauna ko yung suspect. Kamukat-mukat yun, ako naman ang nirereklamo. Hindi bale, pasensya ka na lang. Ayusin na lang natin. Okay lang yun, sir. O yan, Paris yan ha. Dito ka. Kumaro na yan, makita Paris dito ha. Daya talaga na ito, pagiging kapuli ka na. Ang bira kang dalawa. Pares-pares ng laban eh, nagtatalo pa kayo. Pare, baka sila na ito. Walang galang sa inyo, kabayan. Mari bang matignan yung baggage compartment? Pwede yun. Akin na ang susi. Pwede bang tingnan ng likuran? Bukas mo yan, boss. Huwag, kabayan. Attorney, mga ilang buwan na rin ang pinalipas natin. Alam kong init na kayo. Oo nga, Judge. Sawan-sawa na ako sa tsipog dito sa loob eh. Huwag ka masyadong mainit. Darating tayo riyan. Kaya hindi tayo makakilos noon. Dahil mainit pa ang sabaw. Maramag. Ito mga bata mo. Masaan pa ba mga yan? Aba, Judge, andyan lang yan pero laging handa. Ngayong pinalamig na natin ang sabaw, pwede na nating higupin. Nakikilangoy ako. Ang galing, so. Sir, Sonia. Huling gabi to ni Ipe. Natitiyak kong siya'y malungkot at nagdaramdam. Bakit? May dahilan ba para siya mabalisa? Ang kapatid niya si Christy. Nung nagpabinyag kami, hinihintay namin siya noon hanggang sa huling gabi niya sa lupa. Hindi pa rin dumarating ang hipag ko. Nag-aalala ako tuloy baka may sakit siya. O baka naman, baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Baka naman hindi na pagsabihan. Hayaan mo, may kaibigan si Gani sa Maynila. Nakakasiguro ako, makakatulong sila para matagpuan ang kapatid ni Ipe. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na wala kang kakibo-kibo. Wala.
Naiinis lang ako sa nangyayari sa atin. Ang pagkakapatay kay paring Ipe. Para bang hindi pa sapat ang ginagawa natin. Parang walang saysay ang pagpapakahirap ng isang pulis. Dahil hindi maubos-ubos ang mga problemang dumarating sa atin. Masakit talagang malagasan ng isang kasama at kaibigan. Pero hindi maiiwasan yan, Sonia. Kasama yan sa trabaho natin. May iwasan. Bakit hindi? Bakit hindi na lang kaya tayo mag-resign? Magbitiw tayo. Maghanap tayo ng ibang trabaho. O magnegosyo kaya? Pulis ka rin, Sonia. Gusto kong ikaw mismo sumagot sa tanong mong yan. Yung talagang nasa loob mo. Bilang isang pulis, ni sa isip, hindi ko iisipin magbitiw. Pero bilang isang asawa, wala akong gugustuhin kundi ang makita kang ligtas sa lahat ng oras at anumang bagay. Una, sa pagkapulis ko. Una sa lahat, asawa muna kita. Boy, di ba sa gawi rito nakatira si Teniente Guerrero? Oo, dyan ho. Saan? Dyan ho. Hayaan nyo, pagdaan ko tuturo sa inyo. Alam mo bang walang kagulay-gulay sa palengke? Yung taniman pala sa Ilaya ay nasalanta mabuti ng bagyo. Ang daming magtisala. Hindi lang pala gulay mataas ngayon, kundi karne at manok. Mabuti na lang ang isda, hindi pa rin tumataas. Departamento mo na yon. Ikaw na ang bahala. Siya nga pala. Nagkita nga pala kami ni Aling Marta nung isang araw. Ipinakikiusap na naman yung anak niyang adik. Sabi ko naman sa kanya, pabayaan mo na siya doon sa kulungan ng madala. Ah, ganun ba? Tama yung sinagot mo. Wala namang ginawa yung anak niya kundi mamerwisyo. Sonia, tutuloy na ako. Magkita na lang tayo sa munisipyo. Gani, siya nga pala, yung pinare-report mo sa akin tungkol sa robbery, nasa lamesa mo na. Tuloy na ako. Huwag mong kalilimutan, ha? Hindi. Sigurado ba kayong dito dadaan si Epe? Wala ba siyang ibang dinadanan? Oo, walang paltos yun. Maya-maya lang nandyan na yun. Bakit ba? Anong kailangan niyo sa kanya? Wala ho. Wala naman kung gaano importante. Baka ho pagdating namin sa munisipyo, marami ho tao, hindi ho kami makasikaso. Pag dumadaan ho ba siya rito, may kasabay ho ba? Wala ho. Kadalasan nga nag-iisa. Yun nga ang asawa niya Sa munisipyo na lang sila nakikita. Umaga sa inyo, Aling Karing. Magandang umaga naman, Hepe. Diyan na, Karin. Manggani! Boboy,
Magani, nakita niyo ba yung mga taong naghanap sa inyo? Ha? Sino mga tao? Ayun o. Saka yun o. Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Kahapon ko pa sinabi sa'yo magaling na ako. Gusto ko na nga umuwi eh. Ewan ko ba dito sa doktor na to kung bakit ayaw pa ako pauwiin. Huwag kang magmadali, Sonia. Mahirap na. Baka bumuka yung sugat mo. Lalo kung matatagalan dito. Ano kayang gagawin ko pag wala ka? Danny, nakilala na ba nila yung mga umambo sa'yo? Oo. Oo, Sonia. Nalaman na namin kung sino. Mga tiga Maynila sila. Siguro naman hindi na kailangan maging manghula ka pa para malaman mo kung sino nagpadala sa kanila rito. Alam mo, Danny, sa 3 araw na pagkakakonfine ko dito, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isip. Nang mamatay si Paring Ipe, nakita ko sarili ko sa katayuan ni Teresa at bigla akong naawa sa aking sarili. Naisip ko una, ang kapakanan natin. Mali pala yun. Ang mahalaga pala, ang ating serbisyo. Paano kung lahat sila'y magbitiw? Paano ang mga umaasa sa atin? Tama ang kasabihan. Ang sundalo daw ay lalong tumatapang kapag nasusugatan. Totoo man ang kasabihan o hindi. Pero ang nararamdaman ko ngayon, pinabalak mong pumunta sa Maynila, hindi ba? Ganun na nga siguro. Siguro? Pinapayagan naman kita eh. Ingat ka lang.